Nakita ni Lelouch na maging si Detard na isang Britannian ay nais maging kabilang sa Black Knights. Sinabi nila Villeta at Jeremiah ang hinala nila na nasa Ashford Academy ang tunay na katauhan ni Zero, kaya nais mag-imbestiga ni Detard. Natanggap na ng Black Knights ang bagong mga nightmare na ibinigay sa kanila ng Kyoto. At dahil sa bagong modelo ng Guren na natanggap ni Callan ay mas lumakas ang puwersa ng Black Knights. Dahil sa isang intel na nagmula kay Detard ay nalaman nila na susugod sila Cornelia sa base ng Japan Liberation Front sa bundok ng Narita, kaya sasamantalahin ito ng Black Knights para madakip ang prinsesa. Pagdating ay ginamitan ng bida ng Gies ang dalawang bantay ng JLF para hindi malaman ng sino man ang plano nila. Samantala ang Black Knights ay palihim na nagpunta at nagtago sa bundok para sorpresahin si Cornelia. Nakita ni Lelouch si Sisi na nandoon din sa bundok dahil giit ng babae na pinoprotektahan niya lang ang bida. Dumating na ang Royal Guard sa pamumuno ni Cornelia para isagawa ang misyon. Subalit hindi nila alam na inaabangan sila ng Black Knights dahil may kakaibang plano si Zero. Nagsimula na sa pagkilo si Cornelia kasama ng kanyang hukbo na agad na pinalibutan ang buong bundok dahil sa dami. Naisip ni Tamaki na katapusan na nila dahil sobrang dami ng kalaban, subalit kumpiyansa si Zero na magtatagumpay ang plano niya. Ayaw pa rin maniwala ni Tamaki kaya ipinag-utos ni Zero na siya ay barilin kung sa tingin nila ay magagawa nilang makalusot nang wala siya. Pero natulala ang grupo dahil alam nila na kailangan nila si Zero. Samantala nababahala din ang JLF dahil napapaligiran na sila, tapos ang malalakas nilang mandirigma ay wala din doon. Samantala si Cornelia naman ay matapang na sumugod sa tatlong nightmare ng Japan Liberation Front na tagumpay niyang natalo. At ito ang nagsimula ng bakbakan ng dalawang panig. Samantala ang Black Knights ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Nababahala ang JLF dahil nauubos na ng Britanya ang mga sundalo nila. At nalaman na rin nila todo ang nangyayari sa base kaya nagmadali na silang makauwi. Papaakyat ang Royal Guard sa bundok para paligiran ng base ng JLF nang magsimula na rin na umatake ang Black Knights. Gumamit sila ng mga electrode na itinanim sa lupa at sa tulong ng Guren na kinokontrol ni Callan ay nakagawa sila ng landslide na siyang umubos sa malaking bahagi ng Royal Guards ngunit pati ang puwersa ng JLF ay nadamay. Natuwa si Zero nang makitang mas mapaminsala ang landslide kaysa sa inaasahan. Nakita ni Cornelia na nandoon pala ang Black Knights na tila may kinalaman sa nangyaring landslide. Kagad na sumugod si Jeremiah nang malamang nandoon si Zero dahil nais niyang linisin ang kanyang pangalan. Samantala ang Black Knights ay nakaposisyon kaya napasabog ang backup ng Royal Guards. Napasabog ni Jeremiah ang ilan sa mga nightmare ng Black Knights, ngunit nagawa pa siyang tuksuhin ni Zero dahil sa nasira niyang pangalan kaya galit na galit ito. Subalit dumating si Callan para ipagtanggol ang bida. Ipinamalas ni Callan ang kakaibang kakayahan ng bago niyang Guren kaya napasabog ang nightmare ni Jeremiah pero nakapag-eject naman ito. Ikinatuwa ni Lloyd ang nangyari dahil maaari na naman silang pahintulutan na ilabas ang Lancelot. Samantala maging si Kewell ay natalo na rin ni Callan gamit ang Guren. Tapos nagsimula na sila Zero na hanapin si Cornelia. Napansin ni Yuffie na may iba pang unit ang papalapit mula sa likod. Dahil sila todo pala ito ng Japan Liberation Front. Na naintindihan ng magiging kakampi nila si Zero kung ang nais nilang gawin ay ang matalo si Cornelia. Agad nilang napasabog ang ilan sa Royal Guards ng prinsesa, subalit matigas si Guilford kaya nakatakbo si Cornelia patungo sa kanilang lugar ng stratehiya. Samantala hindi makalapit sila Zero kay Cornelia dahil sa dami ng bantay nito. Ngunit nabalitaan din nila na inaatake na din ng JLF ang mga nightmare ni Cornelia kaya mas mapapadali daw ang plano ni Zero. Nanghihingi si Todo ng backup mula sa mga sundalo nila dahil alam niyang kapag napigilan nila ang puwersa ng Britanya ay magagawa nilang manalo. Napapaisip naman si Guilford kung ang kilalang general na si Todo nga ang kaharap niya. Nais bumalik ng mga sundalo ni Cornelia para protektahan siya kahit na nasa harapan na nila ngayon ang base ng JLF. Ngunit ayaw pumayag ni Yuffie dahil may tiwala daw siya sa ate niya nang tumawag naman sila Lloyd para mag-alok ng tulong gamit ang Lancelot. Kaya pumayag si Yuffie dahil wala na siyang ibang maasahan. Nalaman ni Guilford mula kay Villeta na papunta na pala sila Zero sa kinaroroonan ni Cornelia na kasalukuyang kinakalaban na ngayon ni Callan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon sila Zero na pagtulungan ng prinsesa habang abala ang mga knight nito sa pakikipaglaban kila Todo. Dahil dito ay nagawa nilang makorner si Cornelia subalit ayaw pa rin sumuko ng prinsesa. Subalit biglang dumating si Suzaku sakay ng Lancelot kaya nasira na naman ang mga plano ni Zero. Kinalaban ni Callan ng Lancelot kaya nagkaroon si Cornelia ng pagkakataon na lumaban kay Zero. Samantala nabibilib naman ang dalawang piloto sa kakayahan ng isa't isa sa paggamit ng malalakas nilang mga nightmare. Nagawa ni Callan na masira ang espada ng Lancelot ngunit nagawa din ni Suzaku na mapinsala ang kamay ng Guren Mk2 ni Callan. Kaya napilitan si Zero na umatras sa laban. Ang nightmare ni Cornelia ay wala ng mga kamay, subalit inutusan niya pa rin si Suzaku na sundan si Zero.
na madali namang nagawa ni Suzuko gamit ang Lancelot hanggang sa ma-corner niya si Zero. Subalit bago pa mapatay si Zero ay dumating si Cici para ipagtanggol siya na ikinagulat ni Suzuko. Tapos hinawakan ni Cici ang Lancelot at gamit ang kapangyarihan ay nag-hallucinate si Suzuko ng kanyang nakaraan. Subalit ayaw iwan ni Lelouch si Cici, ngunit paghawak niya sa babae ay nakita niya ang nakakaawang nakaraan nito. Dahil sa hallucination ay nabaliw si Suzuko kaya nagwala ito. At aksidente naman na may tumusok na bato kay Cici. Ipinag-utos na ni Cornelia kay Guilford na pabalikin ang mga hukbo nila dahil tiyak na malalagasan lang sila ng mga sundalo. Hindi man nila napatay si Cornelia ay nagdiwang pa rin ng Black Knights dahil nagawa nilang matalo ang prinsesa. Samantala nakapagtago si Lelouch sa kuweba kasama si Cici nang mapansin niyang magaling na kagad ang sugat ni Cici. Nagising ang babae nang marinig na tinawag siya ni Lelouch sa tunay niyang pangalan. Samantala si Suzuko ay hindi pa rin naka-recover sa hallucination na ginawa ni Cici. Ipinagtapat ni Cici na nawala daw ang mga alaala niya, ngunit nararapat lang daw ito dahil hindi na siya isang tao. Taos-puso na nagpasalamat ang bida dahil sa mga pagliligtas sa kanya ni Cici, at maging sa ibinigay nitong giyes. Kaya naiyak si Cici dahil ngayon lang daw may nagpasalamat sa kanya sa tagal niyang nabuhay sa mundo bilang isang immortal. Ngunit nag-request pa ang babae na muli siyang tawagin ni Lelouch sa tunay niyang pangalan ng may paglalambing, dahil namimiss niya ang mga panahon na isa pa siyang mortal. Nakaligtas pa rin si Jeremiah sa nangyaring labanan, ngunit nawala na siya ng malay sa gitna ng kalsada. Saka dumating na si Callan para sunduin si Zero, nang makita niya na kasama nito si Cici. Dahil sa nangyaring labanan ay halos naubos daw ng Britanya ang puwersa ng Japan Liberation Front. Natalakay din nila ang mga abandonadong subway na ginagamit na daanan ng mga terorista dahil wala daw silang sapat na budget para takpan ang mga ito. Nakumpirma din nila na kagagawan talaga ni Zero ang nangyaring landslide na tumapos sa napakaraming sundalo nila. Wala nang magawa ang JLF dahil halos naubos ang puwersa nila, subalit umaasa si Kaguya na isa sa pinuno ng Kyoto na magagawa nilang magwagi kung makikipagtulungan sa Black Knights. Samantala sa Ashford Academy ay nalulungkot si Shirley dahil wala na naman si Lelouch, at napansin niya rin na absent din si Callan kaya naisip niya na magkasama ang dalawa. At maging si Suzuko ay wala din doon dahil sa kanyang trabaho sa militar. Pero hindi nila alam na sangkot pala sa labanan sa Mount Narita ang tatlo nilang kaibigan. Tapos tinukso ni Millie si Shirley tungkol sa nararamdaman nito kay Lelouch na hindi nito masabi. Ngunit sa gitna ng pag-uusap ay dumating bigla si Lelouch na akala nila ay absent ngayong araw. Kagad na kinuha ni Lelouch ang mga papeles na kailangan niyang ayusin bilang isang miyembro ng Student Council, ngunit napasama din dito ang ticket ni Shirley. Kaya naglakas loob na ang dalaga na yayain si Lelouch na lumabas na nakita naman ni Cici mula sa bintana. May isang lalaki sa rooftop ang nagmamasid sa paligid, kaya nakita niya kung paano matuwa ang dalaga dahil hindi siya tinanggihan ni Lelouch na manood ng concert. Nagpadala ng sulat ang Kyoto House dahil nais daw nilang makipagkita kay Zero. At giit nila Callan at Ogie na maaari silang makakuha ng pondo dito, pero giit ni Zero na kung susundin lang nila ang budget plan niya ay wala silang magiging problema sa salapi. Naging defensive si Tamaki dahil nag-aasta pala siyang mayaman kaya nililibre niya sa restaurant ang mga recruit nila. Kaya naman binigay ni Zero kay Ogie ang pamamahala sa pondo. Dahil dito ay nagalit si Tamaki at ikinainis ang hindi pagpapakita ni Zero ng mukha niya. Pero pinagtanggol si Zero ng mga kasama dahil ang kakayahan lang daw ni Zero ang kailangan nila. Ngunit pagkaalis ni Zero ay nagsimula ang pagdududa ng mga kasama nila sa leader nilang hindi nagpapakita ng mukha kahit sa kanila. Kaya sinubukan ni Callan na kausapin si Zero tungkol dito, subalit nagbago din ang isip ng dalaga. Gabi na nang dumating si Lelouch nang sabihin ng kapatid na tila lumalayo na daw ang loob sa kanya ng kanyang kuya dahil lagi itong wala sa tabi niya. Ngunit siniguro ng bida na hindi siya magbabago kailanman para kay Nonely. Naisip ni Lelouch na makikipagtulungan na siya sa Kyoto para madagdagan ang puwersa niya. Kaya nais niya sanang tawagan si Shirley para sabihing hindi siya makakapunta sa date nila, pero tumawag na sa kanya ang dalaga at sinabing mahuhuli daw siya ng dating dahil balak pala nitong magpunta sa Narita. Nagpunta mag-isa si Zero para makipagkita sa pinuno ng Kyoto, subalit ginamitan niya ng GS ang driver. Nire-recover na ng otoridad ang mga katawan ng mga nasawi sa labanan sa Narita, at nandoon din si Suzuko dahil nais niyang makita kung nasawi din doon ang babaeng nagbigay sa kanya ng hallucination. Saka nakita niyang nagpunta din doon si Shirley. Nalaman nila Lloyd na nakipagtulungan si Rakshata dahil sa na-recover nilang device na ginamit para makagawa ng landslide. Dahil ginamitan ni Zero ng GS ang driver ay naisama niya sila Callan. At nalaman nilang ang lihim na lagusan papunta sa base ng Kyoto ay sa loob ng isang subway. At pag-akyat ay ikinagulat nilang ang base ng Kyoto ay nasa isang bundok kung saan matatanaw ang mineral na sakuradite na siyang pinagmula ng pananakop dahil pinag-aagawan ito. Ngunit nais pala ng pinuno ng Kyoto na puwersahin si Zero na magtanggal ng maskara nito. Pero nakita niyang si Cici ang nasa loob. Subalit hindi naniniwala si Callan dahil nakita niya si Cici na kasama si Zero.
Tapos biglang binanggit ni Sisi ang tunay na pangalan ng leader ng Kyoto, kaya nais silang patayin ng mga ito dahil walang sino man ang dapat makaalam ng tunay na pagkatao ng leader nila. Subalit biglang winasak ng isa nilang nightmare ang tatlong nightmare na nandoon, dahil si Zero pala ang nagkokontrol dito. Tapos hindi nila magawang barilin si Zero dahil may hawak itong buton para sa bomba. Nalalaman ni Zero na si Taizo Kirihara ang nasa harapan niya, isang double agent dahil nakikipagsabuatan ito sa Britanya, pero ang totoo ay siya ang isa sa mga nagpopondo sa mga resistance group para kalabanin ng emperador. Saka inamin na ni Zero na hindi siya isang Japanese. Ngunit hindi makapaniwala si Taizo na kakalabanin ng isang Britanya ng sariling bansa. Kaya naman ipinakita na ni Zero ang mukha niya sa matanda dahil isa pala si Taizo sa nag-alaga sa kanya nung ipinatapon si Lelouch sa Japan. Ikinatuwa ni Taizo ang nalaman, saka sinabi niya sa mga kasamahan ni Zero na sinisiguro niyang totoo ang galit ng pinuno nila sa Britanya. Kaya kung nais nilang matalo ang emperador ay sundin lang nila si Zero. Samantala kaya pala nagpunta sila Shirley ay dahil hinahanap nila ang tatay niyang baka nasawi din sa landslide. Late na nang dumating si Lelouch sa napag-usapan nilang tagpuan nang makita niyang malungkot at basang-basa sa ulan si Shirley. Dahil pala nasawi din ng tatay niya sa nangyaring landslide sa Naarita na kagagawa ni Zero na siyang hindi inaasahan ng bida. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.